Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin si Raul Manuel na naman bumirada na naman po kay BP Sara. Nako. At mukhang tinuturuan pa niya ang ating Vice Presidente kung ano po ang dapat na gawin. Nako po. Eto mga karibin natin, grabe. Walang kawala si Raul nagulantang sa pasabog ni Paulo. Yan Paulo Duterte po. At BP Sara, Zubiri Tamba, PBBM Nasyak. Yan mga karibyo ang ating binasa ko lang po yung title mula po kay News PH. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay News PH. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Tungkol po dito sa sinabi po ni Pulong Duterte. Ulitin natin yung sinabi ni Pulong Duterte. It is not the job of the Vice President or the Secretary of Department of Education to demonize China or any country for that matter. Totoo po yun, no? Hindi po nila matanggap na ang pananahimik po ni BP Sara tungkol po sa West Philippine Sea ay una, paggalang po yan sa kapanyarihan ng Pangulo. Kasi po mahirap po yung Vice President, isang hakbang ka lang Pangulo ka na Tapos may say ka sa soul, ang sole architect, ang siya lang po ang arkitekto ng ating foreign policy. Hindi po pwede na makipagsabayan ka sa Pangulo ng Pilipinas na nagdadaldal ka rin tungkol dyan sa West Philippine Sea. Hayaan niyo yung Pangulo ng Pilipinas. Ito po kasi baliktad sa atin Ang pinupuri yung mga epal, yung mga taong hindi dapat ginagawa, yung mga taong ngaw-ngaw na ang dapat nilang gawin ay manahimik. Ang gusto kasi nitong mga taong to, mga ka-review, na makisawsaw rin si Vice President Sara Duterte dyan po sa pagdidesisyon about dyan sa West Philippine Sea, yan sa WPS. Gaya pa nga po nitong mga makabayan black, lalo na po itong si Raul Manuel, gusto niya pong pagsalitain kung ano pong so, maging statement ni BP Sara patungkol po dito sa WPS, ano man ang sabihin dito ni Vice President Sara Duterte, sa palagay niyo po ba makaka-apekto sa magiging desisyon ni PBBM, mga ka-review natin? Tama po yung sinasabi ni Sir Badong na, diba, baka gusto lang talagang may mapag-usapan, At hindi po talaga pwedeng makialam ang Vice President, sa desisyon ng Pangulo kasi magkaiba po sila ng mandato, diba? Lalo na yung pagiging Secretary ng Department of Education. Iba rin po yun. Iba rin po yung mandate ng Secretary at Vice Presidente sa Presidente. At iba rin po ang mandato ng Kongreso at Senado. Diba? Kaya kung ako kay Raul Manuel, mag-focus na lang po siya sa paggawa ng batas na makakatulong, dyan sa West Philippine Sea, dyan sa WPS. Ano po bang pwedeng maitulong ni Manuel, mga karibin natin? I-comment nyo nga po kung ano yung isa-suggest nyo dito kay Raul Manuel. Ako, may suggestion ako kay Raul Manuel, mga karibin natin. So lahat ng pondo po ng Kongreso, ilagay nyo po, gumawa po kayo ng batas na magsasaad na ibinibigay nyo. Lahat ng pondo ninyo, pati sweldo nyo, para palakasin ang mga authority dyan sa West Philippine Sea. Kaya ba yon? Mukhang hindi siguro kasi dun pa nga lang sa pagpapalabas ng resibo, hindi nga nila magawa. Ito pa kayong magbigay. Hindi pwedeng magbigay ang mga to. Kailangan mga ito may tumanggap lang ng tumanggap. Mga hinayutak. Yun po ang pinupuri ng mga dilawan at mga makabayan.
Pero yung mga tunay na gumagampan ng trabaho, katulad ni VP Sara, ang pinakatama pong gagawin ngayon ng mga hindi concerned, manahimik. Dahil sensitive ang sitwasyon, baka magaya tayo kung saan pa man. Basahin natin itong sagot nito ni Manuel. Hindi naman trabaho ng ating BP na protektahan ng indicted na child sex trafficker. Kita nyo? Child sex trafficker, walang di umano di ba? Na si Apollo Kibuloy, pero mas may video siyang statement siya sa isyung ito. Ang soberenya ng Pilipinas, bakit di niya maprotektahan? Sino po may sabing hindi pinoprotektahan ni BP Sara yung soberenya ng Pilipinas? No? Mali po yan sinasabi mo, Raul Manuel. Fake news ka. Ibig sabihin, pag hindi ka nagsalita, hindi mo pinoprotektahan ang soberenya ng Pilipinas. Actually, pinoprotektahan niya nga sa hindi niya pagsasalita. Kayo, dakdak kayo ng dakdak. Gatong kayo Di ba? Nakakadagdag kayo ng gatong sa bagay, wala naman kayong mga bilang. Pero ang Vice President po, pag yan nagsalita, delikado po yan. Delikado po yan kasi baka masamain ng China yung sasabihin ng Vice President. Ang pananahimik po ng ating Vice President, hindi po nangangahulugan na hindi niya pinoprotektahan yung bansang Pilipinas. Sa inyo ba dakdak lang? Ito pa isa. Yung Rafaela David na Akbayan Party List President. If BP Sara can boldly back, pareho sila na sinasabi, no? Kung sinusuportahan daw ni Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy. Teka pala muna. Guilty na ba si Pastor Apollo Kibuloy? Teka lang Question lang. Guilty na ba sa tingin niyo si Pastor Apollo Kibuloy? Di ba meron tayo rito? Kayo po yung mahilig sa human rights, di ba? Kayo makabayan tsaka akbayan. Bakit hindi niyo i-apply sa pananaw ninyo? Paano kakampihan kay Pastor Apollo Kibuloy, mga karibin natin, na ang SMNI po ay isa, no, hindi lang isa, number 1, di ba? Na nagsisiwalat ng mga gawain nila. Nakita niyo na ba? Yung mga ibang mainstream media na nagsiwalat patungkol po dito sa mga makabayan block, no? Na mga makakaliwa. No? Yung proseso kung paano nila nire-recruit yung mga kabataan. Diba? Wala. SMNI lang po. Kaya, wag po tayong aasa na itong si Raul Manuel at mga kabayan block matutuwa or ipagtatanggol si Pastor Apollo Kibuloy. Diba? Ni Reza Hontiveros, diba? Si Reza Hontiveros, ito na napapaisip ako dito kay Reza Hontiveros. Singit lang natin, mga karibin natin kasi nga po, ipinagtanggol niya po. Parang naging abogado po siya ng ABS-CBN, diba? Nung kasagsagan ng hearing po ng ABS-CBN. Ang sabi niya po, parang dun sa statement niya, o sa sinasabi niya, kawawa yung mga mawawalan ng trabaho, di ba? 11,000 na mawawalan ng trabaho. So yun po yung kanyang pinopoint. Saan daw, or nasaan na yung 11,000 na nawalan na ng trabaho? Kaya ang tanong ko ngayon dito sa SMNI, wala rin bang mawawalan ng trabaho pag pinasara nyo to? Bakit hindi mo pinagtatanggol to Senator Reza Hontiveros? Diba? O sa datapwat idinidiin mo pa or ikaw mismo ang di ba? Chairman. Ibig sabihin, mga karibin natin, hindi rin ba sinisikil yung freedom of the press or expression dito? Kasi yun yung yun yung reason niya doon sa ABS-CBN Sinisikil daw ang malayang pamamahayag. Dito, hindi ba sinisikil ang malayang pamamahayag? Kahit ganyan. Kasi nga po, mga karibin natin, connected di ba? Kahit sabihin natin si Pastor Apollo lang talaga yung target nila. Actually, Duterte, SMNI, lahat po ng di ba? Ang gulo ni Hontiveros, mga karibin natin, hindi natin mabasa. Pag sa ABS-CBN, siya, abogado, pero pag dito sa SMNI, siya, nasa palagay nyo, mga karibin natin, yan ay opinion lang naman yan. Kayo, alam ko, may marami rin kayong opinion, no? At accepted po natin yan kasi malayang pamamahayag Bakit hindi niyo i-apply yung human rights? Bawal bang may human rights si Kibuloy?
Hindi ba applicable yung human rights kay Kibuloy? Yung human rights ba applicable sa lahat ng Pilipino, pwera kay Duterte, pwera kay, sa mga Duterte at kay Kibuloy? Patawa kayo. Di ba? Tuloy natin. Kung tingin ni BP Sara ay hindi niya trabaho na ipagtanggol ang Pilipino, mag-alsa balutan ni siya at bitawan ng kanyang pwesto. Sino po may sabi na hindi niya pinagtatanggol yung mga Pilipino? In fact, si BP Sara po ang pangunahing nagtatanggol sa mga Pilipino. Siya po ay direktang lumalaban dyan sa mga tinatawag nating mga terorista. Galit po siya sa krimen, sa kriminalidad, sa mga CTG. Oh, hindi niya ba pinagtatanggol yung mga Pilipino? Kalokohan naman to si Rafaela David. Hindi lang nagsalita eh. Po, si Subiri ngayon, no? Alam nyo, panay pag-aksaya kayo ng pera, kayo dyan sa Senado at kayo dyan sa Kongreso. Tignan niyo po ngayon, di ba? Kamakailan lang, panay sila cha-cha-cha-cha-cha-cha. Bago na po ngayon ang ni Mig Subiri. Bago na po yung kinakanta. Nung nakaraan lang, mga isang buwan o ilang linggo lang nakakalipas, parang handang-handa na silang economic ang cha-cha, charter change. Dalawa po ang problema ni Subiri. Wala siya makuha ng suporta sa mga senador. Mas inuna ni Subiri na iligtas yung kanyang sarili. Yung kanyang pagiging kamihan po ng senador, ayaw ng cha-cha. No? Kung ipagpipilitan niya yung cha-cha, nakita niya naman, may moves na tanggalin na siya. So pinili niya po na sundin ng mga kapwa niya senador. Ikalawa, ito po ang pahayag ngayon ni Subiri. Nagbabago na po. Dapat di minamadali. Mig Subiri, poll shows need for Senate to study cha-cha carefully. Ano po ibig sabihin yan? No? Yung need to study. Parang yung ano rin ito mga kribe natin, di ba? Parang si PBBM lang din. Di ba? Sa una, against, di ba? Against na against po. May mga strong statement na talagang masasabing, tama nga talaga pa. Tama, may paninindigan ito. Pero after all, at the end of the day, teka, baka pwedeng pag-aralan to. Di ba? Baka pwede to. Sige, pag-aralan natin at shoot na nga. Parang nauso yung ganito yung pag-aaralan. Well, anyway, kung ganyan, kung pag-aaralan nyo po, no? Sa bagay, lahat naman nakukuha sa pag-aaral, di ba? Pero mga karibin natin, marami pong maapektuhan kung puro pag-aaral lang ang tupagin nyo. Need for Senate to study cha-cha carefully. Ang ibig sabihin po niyan, yung mga pronouncement po nila na kung magcha-cha-cha economic, binabasura na nila yan dahil dyan sa survey na overwhelming po ang mga Pilipino ay ayaw ng cha-cha. Saan po nakuha ng mga Pilipino yan? Sino po ba yung mga nangangampanya sa cha-cha para sa cha-cha at anti-cha-cha? Bibigyan ko po kayo ng clue. Hindi po natin sasabihin kung sino po yung nangangampanya sa cha-cha. Clue lang po. Ang clue natin, sino po ang nangangampanya sa cha-cha? Clue lang to Nagsisimula sa letter Tambaluslos. At sino pa? At nagsisimula sa letter BBM. Silang dalawa po ang pangunahing nangangampanya sa cha-cha. No? Hindi ko po babanggitin ang pangalan ni Tambaluslos at ni BBM. Totoo naman di ba? Wala silang bukang bibig kundi economic cha-cha, cha-cha, cha-cha. Ano't ano man ang ibig sabihin, hindi naman siya wala naman nakikinig diyan sa yung Yun po. Yun nga po mga karibin natin, di ba, economic provision po yung kanilang gustong pagpokusan dyan sa cha-cha, no? Eto lang, naisip ko lang din, ito, opinion lang po ito, di ba meron na po tayong Maharlika Fund, di ba? Tapos ngayon, kumusta na kaya yun? Kumusta na kaya yung Maharlika Fund? At saka ngayon, eto naman, economic na naman. No? Puro pangangwarta, no? Kwarta po. Kwarta, papasok na kwarta, hindi pangangwarta. No? Puro kwarta po ang kanilang gustong isulong ngayon sa kanilang administrasyon. Pangangwarta, no? Wala pong boses yan. Ano po yan? Kung meron man pong ginagawa yan,
Hindi po yan sa mga, hindi po lantad. Ibig sabihin, overwhelming po yung Pilipino na nire-reject yung kinakampanya wag itago po natin sa Tambaluslos at BBM. Nireject kayo sa kagustuhan nyo magtsatsa ng mga Pilipino. Ikalawa, sino po ang para sa tsatsa? Wag na ay anti-tsatsa. Sino po yung mga taong nagsasabi talaga na ayaw natin ng tsatsa? Pinangungunahan po, itago na lang natin sa dating Pangulo, pinakamagaling na Pangulo, Tatay Digong, President Rodrigo Roa Duterte. Overwhelming ang Pero para sa akin mga ka-review, no, ito opinion lang din ulit ha. Kung magchat-chat man, dapat nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Di ba? Kasi doon talaga kailangan po natin ma-extend, di ba, yung term. Para talaga tumino ang ating bayan, di ba? Pero kung ngayon na nakikita natin na puro po korupsyon, wala namang ginagawa sa, di ba? Walang clear na plano about dito sa clearing drugs, di ba? Oh. Puro corruption. Paano ko po nasabing puro corruption? Eh, isipin nyo na lang, sa PCSO may misteryo. Di ba? Sa PCSO may misteryo. Tapos, nung pagkaupo, na dami pong sa Department of Agriculture. Di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin na yung bigas, di ba? Sa palagay nyo ba? Nako. O yun nga po, yung sabi ko kanina mga karibin natin, kung nag-chat man nung kapanahunan ni dating Pangulong Duterte, siguro ko matutuwa pang tao. Pero kung ngayon, di ba? Na, nako, puro ha? Ewan ko, mga karibin natin, kayo na lang po ang kung ano ang inyong opinion, no? Patungkol po dito sa balitang ito. Right, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para update ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, maraming salamat po.